Na po ang kumpirmadong nasawi matapos mabiktima ng iligal na paputok sa Central Luzon. Ayon sa Department of Health o DOH, nasawi ang 78 anyos na lalaki matapos sindihan o madali ang sinindihan ng paputok na sinturon ni Judas. Naisugod nga ang biktima sa ospital noong December 22 pero binawian din ang buhay noong Biyernes. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga napuputukan. Kahapon lang, 17 bagong kaso ang nadagdag. Kaya umabot na sa 142 ang firecracker-related injuries sa buong bansa. Nabawasan naman ang mga pumping stations na planong maipatayo ng DPWH sa Metro Manila para maibsan sana ang mga pagbaha. Sa panayam po ng programang ito, kinumpirma ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na mula sa orihinal na 20, naging 4 na lamang ang itatayong bagong pumping station sa NCR dahil pa rin sa problema sa right-of-way. Aminado nga ang ahensya na malaking kawalan ng nabawas na pumping stations. Pero sa ngayon, may 36 na pumping station naman na raw sa NCR na po pwede pang ayusin para mas lumaki ang kapasidad. Hindi naman namin binibitawan yung mga other pumping stations for as long as we will be able to clear siguro yung mga right-of-way issues. Yan po ang tinig ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa iba pang mga balita mga kapatid, hinamon naman ang grupong PhilHealth Workers for Hope, Integrity, Transparency and Empowerment of PhilHealth White si Health Secretary Ted Herbosa na ayusin ang umano'y bulok na sistema sa sektor ng kalusugan. Ayon sa presidente ng grupo na si Fe Francisco, matagal na raw alam ni Herbosa ang problema sa PhilHealth. Pero tila nagbubulag-bulagan daw ang mga opisyalis ng DOH. Isa sa ipinunto ni Francisco ang umano'y nanganganib na pondo ng state health insurer na matagal na raw palugi. Hindi raw totoo ang sinasabi ng mga opisyal ng DOH at ng PhilHealth na maraming pera ang ahensya. Dahil kung tutuusin, posible raw mag-collapse ang buong PhilHealth kung hindi raw tutugunan ng gobyerno ang problema sa pondo. Hindi na ako mananawagan kay President BBM. Bingin na din eh. Mananawagan lang sa taong bayan. We deserve much better. Reality check lang tayo, no? Wala nang perang pumapasok and yet management is saying maraming pera. Sino magsasuffer ngayon? Ang mamamayang Pilipino na walang pang-pa-ospital in case na mag-collapse ang ating National Health Insurance Program. Yan po ang tinig ni PhilHealth Y President Fe Francisco. Mabuhay ka.